Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sige, naputol tayo doon sa kahalagahan ng sala. Sa tinanong si Sheikh Rahimahullah tungkol sa mga tao na hindi nagsasala o nagsasala lang kapag Ramadan. At yung nga sinabi ni Sheikh Rahimahullah, obligadong sala sa lahat ng panahon at sa lahat ng kalagayan para sa sino man na meron ng obligasyon na magtaguyod nito, lalong-lalo na. At nabanggit niya na ilang mga aya. Ituloy natin yung iba pang mga nabanggit ni Sheikh bin Baz Rahimahullah. Yung sumunod na nabanggit niya, yung serye ng mga aya doon sa Suratul Maun, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yuraun. Kapahamakan sa mga nagsasala, sila mga nagsasala na ito ay kanilang kumbaga sahun, nandun sila nagsasala pero hindi nila ito sineseryoso. Hindi nila ito sineseryoso. At ginagawa nila yung kanilang sala para lang magpakitang tao. So ito yung dahilan kung bakit sinabi ni Allah rito, fawailul lil musallin. Kasawian sa mga nagsasala. Ito yung nagsasala na kumbaga isinusumpa niya o kaya pinagbabantaan niya ng kanyang parusa. Yung mga nagsasala na kumbaga ginagawa nila itong biro-biro lang, hindi nila siniseryoso ang sala, o kaya nagsasala sila na nagpapakitang tao lang. Hindi sinabi ni Sheikh Rahimahullah, nabanggit niya dito yung sa Suratul Ankabut, verse 45, wa aqimis salata, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itaguyod mo ang sala, tunay ng sala ay nagbabawal sa tao na gumawa ng kahalayan at gumawa ng masama. Gayun din yung hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bainar rajuli wa bainal kufri wa syirki tarkus salah. Ang pagitan ng tao sa syirk at kufur ay ang pagtalikod niya sa salah. Ibig sabihin, hanggat nagsasala ang tao, siya ay ligtas sa syirk at kufur, insyaallah. Gayun din sinabi niya, al-ahdul ladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Ang pagitan natin at ang mga hindi mananampalataya ay ang sala, kaya sino mang tumalikod dito ay nawalan ng pananampalataya. Sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu tungkol sa sala, man sarrahu an yalqallaha gadan musliman falyuhafid ala hadhihi salawatil khams. Sino man nakalulugdan niya na makaharap si Allah bukas o makaharap si Allah sa araw ng paghuhukom, bilang Muslim, kung gusto niya na kumbaga mamatay siya bilang Muslim at dumating sa humarap kay Allah sa araw ng paghuhukom, marapat siyang mangalaga sa kanyang sala. 5 sala araw-araw. Haythu yunadi bihin. 5 sala na ipinagtawag dito, lalong-lalo ng adan, ipinagtatawag ang sala sa pamagitan ng adan. Fa inna Allaha syara'a li nabiyhi sunanul huda wa innahunna min sunanil huda. Tunay na si Allah ay nagsabatas sa kanyang propeta ng mga sunna ng gabay at ang sala ay kabilang sa mga sunna ng gabay. Walau annakum sallaytum fi buyutikum kama yusalli hada al-mutakhallif fi baytihi. Ito, parang maling spelling nito. Lataraktum sunnata nabiyakum. So, sinabi ni Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kung kayo ay nagsasala sa inyong mga bahay, katulad ng kung paanong nagsasala yung mutakhallif, ibig sabihin yung laging nahuhuli sa sala, ay iniwan ninyo ang sunna ng inyong propeta. Ang tinutukoy niya rito, ang sala kasi yun nga, hindi lang ito sapat na ginagawa ng tao. Dapat ginagawa ng tao ang sala sa pinakamainam na paraan at ginagawa niya ito sa tamang paraan at kasama sa pagkakatupad ng tamang paraan ng sala
yung pagkakatupad dito sa oras nito. Kumbaga, nasa bahay ka na nga lang, late ka pa magsala, kontrolado mo naman yung oras mo sa bahay, di ba? So, kung yung tao ganun, tinalikuran niya pa rin ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katulad ng laging nauhuli sa sala. Tinatalikuran niya ang sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nga hindi sapat na nandun ka nagsasala. Kung lagi kang huli, ibig sabihin, hindi ka nagpapahalaga sa sala. Inuuna mo yung ibang bagay kaysa sa sala. Inuna mo yung koi, inuna mo yung fish pan, mga ganung bagay. So dapat mahalaga sa tao yung sala. Yung nga maganda sa tao, yung kumbaga ang buhay niya naka-organized sa sala. Kumbaga alam niya na sa ganitong oras may sala, unahin niya yung sala, inshallah. Sa tanghali, halimbawa may trabaho siya, o lunch break, magsala siya ng duhur, o sa hapon, kung merong oras ng merienda, hindi magsala siya ng asr. Kung halimbawa magsasala siya mag-isa, na walang jamaa. Pero syempre, kung nasa pamayanan ka ng mga Muslim, pinakamainam nga ang iyong kalagayan. Ngayon, kung ganun ka pa rin, na nauhuli sa sala, merong masjid na malapit, at malapit naman yung bahay mo nga sa masjid, tapos late ka pa rin sa sala, problema yon. Yun ay pagpapabaya sa sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun nga, walau taraktum sunnatan nabiyakum ladalaltum. Dahil nga, kung iiwan ninyo ang sunnah ng inyong propeta, ay tiyak na naligaw kayo. Tiyak na kayo ay naligaw. Yun nga, hindi naman siya nagiging kafir, pero syempre, yung pagiging late palagi sa sala ay palatandaan na hindi mo ito pinahalagahan. Parang istorbo pa nga ito sa iyo sa ganitong klase ng tao na nalilate palagi sa sala. Hindi niya ito pinahalagahan. At sa iba pang mga ulat, kay Ibn Mas'ud din galing, walau taraktum sunnata nabiyakum lakafartum. Kapag tinalikuran ninyo ang sunnah ng inyong propeta, ay lakafartum. Kafartum, ibig sabihin, maaring dalawa'y magiging kahulugan nito. Tumalikod kayo sa Islam o hindi kayo nagpapasalamat. Hindi kayo, kumbaga, nagpupuri o nagpapasalamat kay Allah ng tunay at tamang pagpapasalamat at pagpuri sa Kanya. Hindi nyo siya pinapahalagahan. Kaya kafartum ang sinabi dito. Yun nga, nilinaw natin, maaring yung late sa sala, palagi hindi siya nagiging kafir. So maaring mas appropriate na kahulugan ng lakafartum dito, yung naging kabilang kayo sa mga hindi mapagpasalamat. Kasi ang kufur, ito yung kabaligtaran din ng syukur. Syukur, pagpapasalamat, kufur, kawalan ng pagpapasalamat. Kumbaga, tinatanggi mo pa nga Itinatanggi mo yung mga biyaya ni Allah at pagsamba sa Kanya o pagkilala kay Allah subhanahu wa ta'ala sa Kanyang kaisahan. At yung nga sinabi, karugtong nun sa sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, subhanallah, walaqad ra'aytana wa ma yatakallaf anha ya'nil jama'ah illa munafikun ma'lumun nifaq. Ingat, nakikita namin na ang sino mang nagpapahuli sa sala, ibig sabihin ng salatul jama'ah, walang nagpapahuli dito liban na lang sa munafik na nakikilalang kanyang nifaq. Kasi maaring merong munafik na mahusay. Kumbaga, naitatago niya talagang kanyang nifaq. Merong mga munafik, laging nasa sala talaga yun. Hindi porke munafik hindi nagsasala o late magsala o kaya tamad magsala. Kumbaga, pero merong munafik na ito, ma'lumun nifaq, hayagan ang kanyang nifaq sa pamagitan ng kanyang pagiging huli sa sala. Walaqad kana ar-rajulu ya'ni fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ta bihi yuhadi bainar rajulain. Nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meron daw lalaki na ginagabayan patungo sa masjid na siya ay naglalakad sa pagitan ng dalawang tao. Adadalahu hatta yuqamu fi saf. So ginagabayan siya, maaring tinutulungan pa nga nila yung maglakad nando sa gitna yung lalaki,
as buhat-buhat siya ng dalawang lalaki o inaakay siya ng dalawang lalaki hanggang sa makarating siya doon sa Saf. So ganito magpahalaga ang mga sahaba radiyallahu anhum. So paano hindi natin ito magagawa ngayon? Na malusog ang ating katawan. Yung tao ngayon, hindi na nga halos naglalakad eh. May tao, andyan lang yung bahay niya, magmomotor pa yun. Papunta ng masjid. Kasi nakikita ko yan eh. May mga taong ganun, di ba, sa Maharlika. Yung bahay niya, mga 3 bahay lang yung bahay niya mula sa masjid. Magmomotor pa yun, papunta sa masjid, hindi maglalakad. Sa Saudi, ganun din. May kapitbahay kami noon. Ganun lang. 2 bahay lang, 3 bahay yung masjid mula sa bahay niya. Sasakay pa ng kotse yun. Sasakay pa ng kotse. So walang dahilan para mahuhuli ang tao sa sala. Lalong-lalo na. Sobrang bilis ng tao makakapunta sa kanyang sala. Kapag, halimbawa, alis siya ng bahay pagkarinig niya ng ikama. Baalis lang siya ng bahay pag nag-ikama na. Maglalakad siya papunta ng masjid ng dahan-dahan, kumbaga ng panatag, hindi tumatakbo. Maaaring abutan pa niya yung unang rakaah. Kasi siyempre, magre-recite pa yung imam, patiha, mga sura. O pagdating niya ng sala, hindi naabutan pa niya yung unang rakaah. Sa sobrang lapit ng kanyang bahay. Hinga. Ito ay dulot ng minhersihim alal jamaati. Ito ay dahil sa labis na pagpapahalaga nila sa sala kasama ang jamaa. Fattakalluf anil jamaati min alamatin nifaq. Ang pagpapahuli sa sala sa jamaa ay kabilang sa mga tanda ng nifaq. Sige nga, maaring hindi munafik yung tao na ito na laging late magsala. Pero meron siyang katangian o palatandaan ng nifaq. Yunahan ko lang yung kambal. Mamaya, awayin niyo si Manong. May mo, Manong, lagi ka late sa sala. Munafik ka, ganun. Palatandaan. Kasi yung hadith, di ba, yung maraming mga iba't ibang mga hadith tungkol sa palatandaan ng nifaq. Yung hindi tumutupad sa pangako, mga ganung bagay. Maring may mananampalataya talaga ganun. Kupal eh. Kumbaga, talagang ano lang, may mandurugas. Pero hindi yan agad-agad mangangahulugan na siya yung munafik, na kafir, pero meron siyang katangian ng nifaq. Na technically, munafik pa rin. Kasi ang nifaq, mayroong 2 uri, di ba? Naalala nyo, nifaq amali at nifaq etikadi. Nifaq amali, nifaq sa kanyang amal, sa kanyang kilos, sa kanyang ugali. Yung ipokrito. At yung nifaq na etikadi, ito na yung kafir talaga. Kasi siya ay munafik sa kanyang paniniwala. Munafik sa kanyang paniniwala. Nas'alullaha al-afiyah. Sabi ni Sheikh Rahimahullah, hinihiling natin kay Allah ang lahat ng kabutihan. Sunod na talong, syaksun ladayhi kafaratu siyam shahrayni mutataliyin. So meron daw, may utang na pag-aayunan ng kafara na 2 buwan na sunod-sunod. At maaari mangyari ito doon sa dihar at doon sa pakikipagtalik sa araw, sa buwan ng Ramadan. Waqbala alayhi Ramadan. Dumating na yung sunod na Ramadan. Fal siyamu Ramadan min damnil kafara amla. So tinatanong dito, yung Ramadan ba na ito na parating? Pag-aayunuhan ba niya ito muna? O pag-aayunuhan niya muna yung kanyang utang na 2 buwan? Kumbaga sa intensyon ha? Sa intensyon. Di ba natalakay na natin ito? Nung nakaraan na ang sino mang may utang na Ramadan, ang pag-aayunuhan niya yung Ramadan na kasalukuyan talaga. Ngayon kung may utang siya na nakalipas na Ramadan, yung mga kahit ilang taon pa yun na nakalipas, sa kanya na yung gagawin. Unahin niya yung Ramadan na kasalukuyan. So meron dagdag na paliwanag dito, inshallah. So dito, fahal, may dagdag na tanong. Fahal siyamu Ramadan min damnil kafara amla. So meron din bang kafara kasama nito? So sabi ni Sheikh Rahimahullah, laysa minal kafara. So wala itong kafara. Ramadan faridatun mustaqillah. Ang pag-ayuno daw sa Ramadan ay hiwalay na wajib. Anong ibig sabihin dito ni Sheikh Rahimahullah? Yung kanyang fasting na 2 buwan na sunod-sunod,
Hindi yun katulad ng Ramadan, pag-aayuno sa Ramadan. Na nga, syahrani gayra Ramadan, imma qablahu wa ba'dahu. Na yung 2 buwan niyang pag-aayuno na liban pa sa Ramadan ang sunod-sunod na maaari niyang gawin bago ang Ramadan o pagkatapos ng Ramadan. Amma Ramadan, ibadatun mustaqilla faridatun lil muslimin lirijali wan nisa'i ma'al mukallifin. Pero yung Ramadan, ito'y ibada na inobliga ni Allah sa mga Muslim, lalaki, babae, at sa sino mang may pananagutan dito. So nga sa usapin na ito, ang Ramadan ay pag-aayunuhan niya ng nakahiwalay na pag-aayuno bilang hiwalay na gawaing pagsamba, inshallah. Sumunod na tanong, imra'atun in kata'a damuha qabla suhur. Wa nawat as-sawm wa amsakat. Walam tagtasil illa kabila dhuhri ta'kidan li inkita'id dam. Fama hukmu sawmiha. Sa meron daw babae, natigil daw yung kanyang buwan ng dalaw bago magsuhur. At nag-intensyon na siya ng pag-aayuno. So nga, hindi na siya kumain at uminom, pero hindi siya naligo hanggang sa bago lang magduhur. Kasi gusto daw niyang tiyakin na natigil na nga yung buwan ng dalaw. Fama hukmu sawmiha, anong hukom sa kanyang pag-aayuno? So yung tanong niya dito tungkol sa pag-aayuno, pero actually, may mas malaking problema rito. Ano? Ha? Hindi, naggusul nga siya ng bago magduhur. Pajar ang problema rito. Bakit hindi siya naggusul agad? Kumbaga sa oras ng pajar at nagsala ng pajar. Ibig sabihin, naggusul siya ng bago pa magduhur. Ibig sabihin, hindi siya nagpajar. Di ba? Ibig sabihin, hindi siya nagpajar. So merong pagkakamali din itong nagtatanong na ito. Kumbaga yung pinagtatanong, kumbaga. So sabi ni Sheikh rahimahullah, idha ra'at at-tahara fil layli wa samat fala ba'sa walau akharat al-ghusl. So dito, sinagot lang ni Sheikh yung pangkalahatan niya na tugon. Kasi ng mga scholar nga, kapag tumatalakay sila ng isang bagay, tinatalakay nila ito general patungo sa specific. So ang general dito na usapin, kapag naging dalisay na ang babae mula sa menstruation at mag-aayuno na siya, walang problema na ipagpaliban niya ang gusol. So halimbawa, maggugusol siya pagkatapos na ng adhan ng Fajr, walang problema. Tama pa rin yung kanyang fasting. Kasi halimbawa niyan, anong oras yung adhan ngayon? 4:50. Sabi natin 4:50, alas 5. Sabi natin alas 5. Nakita niya tapos na yung kanyang buwan ng dalaw, 4:50. May 10 minutes na lang. Inuna niya yung pagsasahur kaysa sa maligo. Tama yun. Tama pa rin ang kanyang pag-aayuno. Kasi kung uunahin niya maligo, di kakapusin siya ng oras sa sahur. Unahin niya yung sahur, inshallah. Kasi pwede naman yun gawin kahit tapos na yung adhan ng Fajr, inshallah. Lakin la yajuzu ta'khir al-ghusl. Ito lang sabi ni Sheikh, hindi pinahintulutan ni pagpapaliban ng ghusl. Yajibu alayha an tagtasil qabla ash-shamsi hatta yusalli al-fajr fi waqtiha. Ito lang sinabi ni Sheikh. Hindi pinahintulutan yung ginawa niya na pinagpaliban niya yung ghusl bago pa magduhur. Ang dapat na ginawa niya, naligo siya bago pa sumikat ang araw, ibig sabihin oras pa ng Fajr. Nang sa gayon ay makapagsala siya ng Fajr sa tamang oras nito. Supposing na yung kanina, yung naligo siya bago nagduhur, nagpajar pa siya talaga, di late pa rin ang kanyang Fajr. Ito yung mas tama niyang ginawa. Nagsahur siya, tapos naligo, kahit pa tapos ng adhan ng Fajr, at nagsala siya ng Fajr sa oras nito. Amma idha kanat mutaraddida fit taharati fasawmuha ghayra sahih. At ito pa, nilinaw din ni Sheikh rahimahullah. Di ba sabi niya, ipinagpaliban niya yung kanyang paliligo bago yung duhur para matiyak na tapos na ng menstruation. Pero sabi nga ni Sheikh, kung mutaraddida, hindi siya sigurado na malinis na siya mula sa menstruation, hindi tama ang kanyang pag-aayuno. Kasi ang hukom nakasalalay saan? Sa yakin, sa katiyakan
wala namang yakin dito sa ginawa niya. So sablay pa rin yung kanyang ginawa. Alayha an tasum, walakin ida jazamat bitaharati, akhir al-layla wa nawat bisum sahasum fa in ra'at daman aftarat. Yung nga, hindi tamang kanyang pag-aayuno. Maaari lang siya mag-ayuno kapag natiyak na at jazamat, ibig sabihin nawala talaga yung lahat ng uri ng pagdududa na siya ay nasa kalagayan na ng tahara kahit sa dulo ng gabi. Dulo ng gabi bago ang fajar. Kahit ilang minuto na lang bago mag-fajar. Kahit hindi pa siya makapagsahur. Halimbawa, di ba, alas 5 ang adan, o nakita niya 4:59, nawala ng kanyang buwan ng dalaw, tapos nag-intensyon na siya ng fasting, di fasting siya sa araw na yun, inshallah. Kahit wala siyang suhur, walang problema. Yung nga, kung ganito yung nangyari sa kanya, bago pa dumating oras ng fajar, nakita niya malinis na siya, nag-intensyon siya ng fasting, di mag-fasting siya. Ngayon kung nagkaroon uli ng dugo, kasi pwede mangyari yun, di ba? Tumigil lang pala yung dugo, pero hindi pa natatapos talaga yung buwan ng dalaw. Di patuloy niya yung fasting niya. At bayaran niya na lang ito sa ibang araw, inshallah. So ganun lang kadali ang usapin na ito. Alhamdulillah sa paglilinaw at gabay ng ating mga maalam. Alhamdulillah. Tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.